Erlina! Nasa ka ba, Erlina? Lintik na bahay ito. Ba't ang daming kalat? Naturing ang dalawang babaeng nakatira. Pareho namang dugyot. May mukhang hindi ako naririnig eh. Erlina, nasa ka ba? Bakit ba? Kaya aga-aga nagsisigaw ka riyan. Iniistorbo mo ang pagrorosaryo ko. Bakit hindi ako magsisisigaw? Tignan mo nga kung ano nakakalat sa sahig. Tinamaan ka ng lintik. Wala man lang sa inyong dumampot sa damit para ilagay sa labahan? Ayan o, nilalangaw na't napakabaho pa. Abay malay ko. Alam mo namang si Rosa ang nag-aasikaso dito sa bahay. Teka, tinawag mo ba ako para dyan sa damit na yan? Bakit hindi mo nalang pulutin? Tinawag-tawag mo pa ako. Para makita mo. Isa pa, hindi gawain ng lalaki to. Nasa pa si Rosa? Nagtatago na naman yata ang babaeng yon. Baka naman tulog pa. Alam mo naman nasaktan na naman ni Soren kagabi. Hindi naman ako nakialam. Away mag-asawa yun Mahirap na. Wala akong pakialam kung nag-away sila. Ang sa akin lang, abay matutong makasama. Dahil nakikita na lamang siya rito. Alangan namang magbuhay rin siya sa sarili nating pamamahay. Di pwede yon. Kahit naririnig ni Rosa ang pagtawag ng kanyang biyenan, pilit niyang isiniksik ang sarili sa likod ng pinto ng kanyang silid. Habang nakasilip siya sa siwang ng pinto, kitang-kita niya ang papalapit na si Aling Erlina. Baka sa mukha ng ginang ang matinding galit na palagi niyang nakikita kapag kinakausap siya nito. Malayo ang kanilang probinsya sa Mindanao. Kaya kahit nahihirapan ay nagtitiis siya sa masamang pagtrato nito sa kanya. Ang bugbog at pasanan dinaranas sa piling ng pamilya ng asawa ay paulit-ulit na kalbaryo sa buhay niya. Muling umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Mang Gosing habang tinatawag ang pangalan niya. Rosa! Alam kong gising ka na! Kapag hindi ka pa lumabas ng kwarto mo, kakalad ka rin kita habang hila ang buhok mo! Hindi na nga nakakatulong, nakakabuisit ka pa! Hindi mo ba talaga bubuksan tong pinto? Talagang inuubos mo ang pasensya ko Pilit na pinipihit ni Aling Erlinda ang doorknob para buksan ang silid ni Rosa. Kaya't napilitan siyang lumabas ng kanyang kwarto. Pero bigla na lang hinablot nito ang kanyang buhok. Halika nga ritong babae ka. Kahit na kailan napakadugyot mo sa bahay. Tingnan mo. Bakit pinabayaan mong mabasa ang sahig? Hindi mo ba naisip na pwede kami madulas? Hala, linisin mo at siguruhin mong tuyo yan. Hindi inaasahan ni Rosa ang gagawin ni Aling Erlina. Dahil habang hawak siya nito sa buhok niya, isinubsob siya sa basang damit ng kanyang asawa. Dumikit ng mabahong amoy sa mukha niya. Nagsimulang dumapo ang mga langaw sa nabasa niyang pisngi. Idagdag pa ang mahabding sugat mula sa pagkuskus sa zipper. Naramdaman din niya ang mainit na likid nung umaagos mula sa balat niya. Sa susunod na paghintayin mo ko, hindi lamang yan ang aabutin mo. Magpasalamat ka, hindi ako humawak sa buhok mo. Dahil kung hindi, tinitiyak ko sa iyong kakalbuin talaga kita. Sige na, tama na ang drama. Hindi mo na kami madadala sa paiyak-iyak mo. Baka isubsub ulit kita. Nakakabuisit talaga kung bakit naman kasi sa dinami-rami ng aasawahin ng anak ko, abay sa babae pang mahina ang isip. Lilinisan ko na po ito. Abay dapat lang. Hindi yung magpapaawa ka pa sa amin. Bilisan mo! Ang kupad-kupad mong kumilos. Saktong dadamputin ni Rosa ang basang damit sa sahig nang dumating si Benjo, ang bunsong kapatid ng kanyang asawa. Baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala nang makita nitong basang-basa ang mukha niya. Napatakbo ito papalapit sa kanya habang pasa ng isang buwig na saging. Nakapatong yun sa kaliwang balikat nito. Pagkatapos ibinaba ang buhat na saging malapit sa kanyang tabi. Saka nito hinawakan ng kamay ni Rosa at inalalayang tumayo. Tay, Nay, sumusobra naman kayo.
Ano naman ba ang ginawa niyo kay Ate Rosa? Hoy, tumigil ka ha? Wala kaming ginagawa riyan. Pinakukuha ko lang sa kanya nagkalat na basang shorts ng kapatid mo. Gaano po ba kabigat ang damit at kailangan niyo pang iutos kay ate? Dumudugo na nga ang mukha niya eh. Hindi man na kayo makaramdam ng awa. Napapansin naman po ninyo na maraming pasa sa katawan niya. Lahat ng yan gawa ni kuya. Pati ba naman kayo dadagdag pa sa mga pananakit kay ate? Tumigil ka nga sa pagtatanggol mo sa kanya. Kaya lumalaki yung ulo dahil kinakampihan mo. Kami ang magulang mo. Isa pa, anak lang kita. Lahat ng sasabihin ko ay batas niyong dapat sundin. Kaya susunod kayo sa akin. Dahil bago ako nagagalit, sinasabi ko muna kung anong kinagagalit ko. Ayos lang ako, Benjo. Ililigpit ko na lang itong damit ni Zoren. Ako na lang po ang gagawa. Wag na. Ako na, kaya ko nito. Hindi ko alam kung bakit nagtitis ka pa sa pamilya ko. Eh kulang na lang, patayin ka nila sa bugbog. Mga walang puso. Anong sabi mo? Talaga yatang inuubos mo ang pasensya ko. Gusto mo yatang tamaan ngayon ah. Hindi ako natatakot, Tay. Para kasi hindi makatao yung ginagawa niyo kay ate. Ako naiiya sa mga pinagagagawa niyo sa kanya. Akma na sanang susuntukin ni Manggosing si Benjo. Pero humarang si Rosa kaya't sa kanya tumama ang kamao nito. Gumuhit ang hapdi sa kanyang sikmura. Dahilan para matumba siya sa sahig habang namimilipit sa sakit. Tanga! Kung hindi ka humarang, hindi ka tatamaan ng suntok. Ikaw namang Gosing, talaga bang sasaktan mo ang anak mo? Umalis na nga lamang kayong dalawa. Hoy Benjo, ipasok mo na nga itong dala mong saging. Hindi yung magpapakabayani ka sa asawa ng kapatid mo. Hindi to pagpapakabayani, Tay. Inilalayo ko lang kayo sa kasamaan. Kayo nakakaya dito eh. Hindi na nga nakapagpigil sa galit si Manggosing. Sinuntok nito sa sigmura si Benjo. Kaya't bumagsak ito sa sahig sa tabi ni Rosa. Napahawak sa tiyan ng binata habang namimilipit na rin sa sakit. Diyos ko, maayos ka lang ba, Benjo? Ayos lang po ako, ate. Sa susunod na sasagutin mo pa ako ng pabalang, Benjo. Para lamang sa walang kwentang babaeng to. Hindi lamang yan ang sasapitin mo. Kabwisit ka! Hinakbangan lamang ni Manggosing ang nakahigang si Benjo. Habang papalabas ito ng pintuan ng sala. Sakalang tumayo si Rosa para lapitan ang nasaktang bayaw. Ibinangon niya ito at hinaplos ang nasaktan nitong sikmura. Nakabaluktot ito habang hinaharangan ng dalawang braso ang kanyang tiyan. Hindi ka na sana nakialam. Nasaktan ka tuloy. Palagi mo na lamang kong pinag-aalala. Bakit mo ba kasi ako ipinagtatanggol? Siyempre naman, kapatid na rin kita eh. Kahit si Kuya Soren ang totoong kapatid ko, ikaw pa rin ang ipagtatanggol ko. Kasi ikaw ang walang pamilya dito. Hindi ko hahayaan na saktan kanila. Tumayo ka na nga dyan. Huwag mo nang uulitin to, ha? Sakit pa rin ang tiyan ko. Hindi kagad ako nakailig sa suntok ni tatay eh. Ikaw nga itong may sugat sa pisngi. Parang hindi na yata dumudugo. Dahil wala ng katas ang mukha mo. Alam mo, konting-konti na lang, lilip pa rin na ng malakas na hangin ang katawan mo kapag bumabagyo. Namintas pa. Eh ikaw nga itong kapag umuulan, hindi ka rin pwedeng lumabas ng bahay kasi malulunod ka. Masyado kasing nakadapa ang ilong mo. Aba, naminta sa matangos ang ilong. Hindi na nakaganti sa pangaasar ni Benjo si Rosa. Dahil nahagip ng kanyang mga mata si Aling Erlina na nagtatago sa likod ng pintuan ng kusina. Kitang-kita niyang nakasilip ito sa maliit na siwang ng dingding. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakasimangot. Napatayo tuloy si Rosa at nagmamadaling dinampot ang basang damit sa sahig. Tumayo ka na dyan, Benjo. Salamat sa pagiging mabait mo sa akin. Wala yun ate. Ako na maglalagay niyan sa labahan. Naku, wag na. Itabi mo na lang ang dinala mong saging at tumutulo pa ang dagta sa sahig. Oo nga pala. Pasensya na. Sige, dadalhin ko muna tong saging sa kusina. Pagkatapos ikukuha ta ng talbos ng bayabas.
para dikdikin at ilagay dyan sa sugat mo. Ayos lang ako. Huwag mo akong alalahanin. Nang tumalikod kay Rosa si Benjo, ay saka lang siya nakahinga ng maluwag. Muli niyang tiningnan ang pintuan kung saan nakita niyang nagtatago si Aling Erlina. Pero wala na ito. Kaya tagpunta na lamang siya sa likod ng kanilang bahay. Dala ang shorts ni Zoren. Wala silang gripo. Malayo rin sila sa ilog. Kaya't umaasa lang sila sa balon na ang tubig ay nanggagaling sa bukal. Pagkalipas ng ilang minuto, ay narinig niya ang mga yabag ng paa na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Hindi ko nagugustuhan ang madalas na pag-uusap ninyo ni Benjo. Ayoko dumating ang araw na ang mga anak ko ang magpapatayan dahil sa'yo. Papatayin muna kita bago mangyari yon. Nagkakamali po kayo. Wala pong ibig sabihin sa amin ang pagiging malapit namin sa isa't isa ni Benjo. Para ko na po siyang kapatid. Huwag ka muna magsalita ng tapos. Ang babae kapag pinakitaan ng kabaitan ng lalaki, mahuhulog ang loob hanggang makalimot sa sarili. Magaling ako kumilatis ng tulad mo. Alam ko ang mga galaw mo. Huwag naman po ninyo akong husgahan. Hindi ko po yun magagawa. Sus! Huwag ka na magpanggap na santa. Lumang tugtugin na yan. Babae rin ako. Kaya alam ko kung anong ibig sabihin ng mga tingin mo sa anak ko. Hanggat maaari gusto kong layuan at iwasan mo ang anak ko. Opo, pero wala po talagang ibig sabihin ng pagiging mabait ni Benjo sa akin. Huwag ninyo po sanang pairali ng makitid ninyong pag-iisip. Anong sabi mo? Halika nga rito, babae ka. Sumasagot-sagot ka na ngayon ha. Sinong pinagmamalaki mo ha? Tama na po. Pagod na po ang katawan ko. Lahat na lang kayo. Naglalagay ng mga pasa at sugat sa balat ko. Hindi pa po ba kayo nakukontento? Dala ng matinding galit ni Aling Erlina sa biglang pagsagot ni Rosa. Sinampal siya nito ng malakas. Uulitin pa sana ni Aling Erlina ang ginawa. Nang hindi sinasadyang natabing ni Rosa ang kamay ng biyanan at napasubsob ito sa maputik na gilid ng balon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, yun ang nadatnang eksena ng bagong dating na si Zoren. Nay! Hindi ko sinasadya. Nadulas ang kamay niya at dumiretso sa putikan. Anong hindi sinasadya? Nakita kong itinulak mo siya. Yung walang iyang asawa mo, pinagsasabihan ko lang itinulak ako. Nakita ko po, Nay. Nasaktan po ba kayo? Siya ang unang pumunta rito at pinagbibintangan ako ng kung ano-ano. Sinampal niya ako. Wala akong ginawang masama sa kanya. Tinawid ni Zoren ang espasyong namamagitan sa kanila para lang sampalin si Rosa. Sa lakas ng kamao ng asawa, napasubsob siya sa putikang kinasubsuban ng ina nito. Dala ng matinding sakit sa pagtama ng maliit na bato sa kanyang muka, ay napahagulgul na siya ng iyak. Ayoko na! Kung alam ko lang na malaimpyerno ang buhay ko sa inyo, hindi na ako sumama sa'yo! Lumalaban ka na ngayon, ha? Siguro may lalaki ka. Kaya malakas na ang loob mo magsalita ng ganyan. Mukhang tama ka. May ibang lalaki ang asawa mo. Yan din ang dahilan kung bakit sa una pa lang ayoko na talaga sa kanya. Malandi ang asawa mo. Huwag kayong masyadong mapaghusga. Kung anong sama ng mukha ninyo, ay siyang bulok na mga pag-uugali ninyo. Nagulat si Rosa nang mula sa pagkakalugmok sa putikan, ay bigla na lang siyang sinipa ni Zoren sa balakang niya. Sakto naman ang dating ni Benjo at tumakbo agad dito sa kanyang kinaroroonan. Tama na yan, kuya. Babae lang kaya mong saktan. Kung ayaw mo na kay ate, palayain mo na siya. Para ano? Kayo ang magsama? Akala mo ba hindi ko nahalatang may gusto ka sa kanya? Wala akong gusto sa kanya, kuya. Naaawa lang ako kay ate. Bakit pa ganyan ang sinasabi niyo? Ganyan na ba kakitid ang mga isip niyo? Halika na, Ate Rosa. Tumayo ka na dyan.
Huwag mo na akong pakikialaman. Lumayo kayong lahat. Sa susunod na sasagot-sagutin mo pa si nanay sa harap ko, manghihiram ka na ng mukha sa aso. Hindi pa ba ako nanghihiram ng mukha sa aso? Pagmasdan mo ang pisngi ko. Wala namang paglagyan ng pasa, palibasa. Halimaw ka. Narinig mo, Soren? Lumalaban na talaga ang babaeng yan. Nay, huwag na kayong lumagdag. Tama na, Benjo. Huwag ka na lang makialam. Mabilis na tinalikuran ni Rosa ang tatlo para umalis. Pero hinabol siya ni Benjo. At hindi yun nagustuhan ni Zoren. Kaya't sinuntok nito ang kapatid. Napalingon si Rosa. At kitang-kita niyang nakabulagta sa putikan si Benjo. Ano ba kayong magkapatid? Tumigil na kayo! Itong anak niyo na masyadong pumapapel. Pati asawa ko gustong agawin. Baka hindi asawa, kundi laruan nyo. Dali-daling bumangon si Benjo para gumanti kay Zoren. Nagpambuno ang magkapatid sa harap ni Rosa. Ito na nga bang sinasabi ko Kasalanan mo to! Aray! Bakit niyo ako sinampal? Tinatanong mo pa! Hinablot ng ginang ang buhok niya at pilit na isinusubsub sa putikan. Kaya sumaklolo na sa kanya si Benjo. Nay, tama na po. Wala siyang kasalanan. Maawa naman po kayo sa kanya. Bitiwan mo ko! Papatayin ko ang babaeng yan! Tama na. Sa nanghihinang boses ni Rosa, nagawa pa rin niyang tumayo mula sa pagkakadapa sa lupa. Habang dumakot ng putik at mahigpit na ikinulong sa kamao niya. Samantalang si Soren ay galit na iniwan siya. Saka lang niya napansin ng mga taong nakikiusyoso sa mga nangyari sa kanila. Binalot ng galit ang puso niya at napasigaw ng malakas para pakalmahin ang sarili. Gumapang ang mainit na hangin sa kanyang katawan. Kasabay ang pag-agos ng putik sa kanyang kamay. Nang mapansin ng mga tao ang kulay ng kanyang mga mata, napaatras ang lahat at nang mamadaling umalis sa kanyang harapan. Hindi natulog si Rosa sa tabi ni Zoren. Sa imbakan ng mga sirang gamit siya nagpalipas ng gabi. Kinabukasan ay maagang nagising si Rosa para ipagluto ng agahan ng mga biyanan at asawa. Nagulat na lang siya nang marinig ang malakas na sigaw ni Aling Erlina. Ang sakit ng bibig ko! Gosing, tulungan mo ko! Diyos ko, labi mo. Namumulat na mamaga. Ano nangyari sa'yo? Kasalanan to ng manugang mo. Ang walang yang yun, tinulak ako sa putikang kahapon. Baka doon ko to nakuha, ang sakit talaga. Buwisit siya. Nagkagulo na naman kayo? Pinatulang ka? Hindi ka man lamang nirespeto? Makikita ng babae yung hinahanap niya. Masasaktan ko siya. Habang naghahalo ng sinangag si Rosa, dinig niya ang pagbabanta na yun ni Mang Gosing. Pero imbis na matakot, lumapad pa ang ngiti sa kanyang mga labi. Idiniin pa niya ang sandok sa kanin. Habang nararamdaman niya ang kakaibang lakas na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Alam niya rin na unti-unting nagbabago ang kulay ng kanyang mga mata. Mula sa itim ay nagkukulay berde yon. Hanggang nagkakagulo na ang mag-anak sa biglang pagwawala ni Aling Erlina. Dalhin niyo na ako sa ospital. Ang sakit na ng bibig ko. Parang tinutusok na ng kutsilyo ang labi ko. Saka mainit at mahapdi. Ano po bang kinain niyo kahapon? Wala akong kinain. Na-allergy ako. Kagagawan to ng asawa ni Zoren. Tapos kinakampihan mo pa ang babaeng yon. Tignan mo nga ang ginawa niya. Nagbibintang na naman kayo. Alam kong hindi si ate ang nagsisimula ng gulo. Narinig mo ba, Gosing? Imbis ako ang kapihan ng anak mo, ang babaeng yun ang pinagtatanggol. Ano bang pinakain sa'yo ni Rosa at nagkakaganyan ka? Tawagin mo ang kuya mo at samahan kami magpagamot sa doktor.
Saglit na natahimik ang sala. Pagkaraan ng ilang minuto ay biglang nagkagulo ang mag-anak. Nang sumambulat ang suka ni Aling Erlina sa sahig. Malapot na likido na sumingaw ang mabahong amoy. Ang ngiti ni Rosa ay mas lalong lumapad habang naglalagay ng itlog sa kawaling pinaglutuan ng sinangag. Ganyan nga, Rosa. Hindi ikaw ang dapat na matakot. Ikaw ang dapat nakatakutan. Anong ibinubulong-bulong mo, ate? Ha? Wala. Nagkakabisa lang ako ng kanta. Kumusta si nanay? Ayun, pagkatapos magsuka, dinala ni Kuya sa bayan para magpagamot. Teka, Ate Rosa, masakit ba ang mata mo? Para kasi may kakaiba eh. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Rosa nang humakbang papalapit si Benjo. Para tignan ng mga mata niya pero napaatras siya. Agis lang ako. Nalagyan kasi ang mata ko kahapon ng putik. Saka, kung maaari, huwag ka munang lalapit sa akin. Kung ayaw mong pati ikaw, madamay sa galit ni nanay. Dahil sa pagiging mabait ko sa'yo kaya kanila sinasaktan? Pasensya ka na. Hindi naman totoo ang sinasabi nila eh. Pasensya ka na ate sa malupit na pagtrato nila sa'yo. Saka lumabas ng kusina si Benjo. Habang si Rosa naman ay dali-daling pumasok sa kwarto niya. Pinagmasdan niya ang mga mata sa tapat ng mahabang salamin. Sa pagkakataong yon, bumalik na rin ang kulay ng kanyang mga mata. Saka napaluhang nahaplos ang may sugat niyang pisngi at labi. Pagkaraan ng 2 oras, biglang nagkagulo sa labas. Nagsisigaw na pumasok si Mang Gosing. Diretso sa kanilang sala. Lumayo kayo sa akin! Dalian mo, Soren! Isarado mo ang pinto! Ano nangyayari sa labi ko? Lintik na doktor yan! Tinanggihan ako! Bakit hindi ka tatanggihan? Hindi ko na alam kung saan ang galing ang mga langaw na lumabas sa bibig mo. Hinahabol tayo hanggang dito sa bahay. Hindi ko rin alam kung ano itong nangyayari sa akin. Ewan ko! Hindi na natapos ni Aling Erlina ang sasabihin. Nang sumambulat muli ang suka nito sa sahig. Hindi basta tubig ang inilabas nito sa bunganga nito, kundi mga buhay na mga langaw. Saan nanggaling ang mga insekto na yan? Rosa! Rosa! Huwag mo nga munang matawag-tawag ang babaeng yon. At baka magdilim ang paningin ko, mapatay ko pa siya. Teka, sino ang maglilinis ng mabahong suka ko sa sahig? Tawagin mo! Hindi pwedeng tayo lang ang naghihirap! Rosa! Nay, bakit po? Linisin mo nga ang kalat sa sahig. Bakit ang tagal mong lumapit? Nasaan si Benjo? Hindi ko po alam. Nasa kwarto po ako. Bilisan mo! Linisin mo na ang kalat sa sahig! Nang matapos si Rosa sa paglilinis, si Benjo naman ang dumating para agawin sa kanya ang mga dala. Ate, ako na po magdadala. Ako na. Huwag mo na akong tulungan. Sa harapan ko pa talaga kayo maggaganyanan, Benjo? Nandito ang kuya mo, hindi ka nahihiya? Ano po bang problema nyo? At lahat na lang ng mga kinikilos ko pinapansin nyo. Ano ka ba? Imbis si Rosa dapat ako ang inaasikaso mo. Ako ang may sakit. Dahil yan sa ugali nyo, kaya nangyayari yan sa inyo. Masyado nyong hinuhusgan ang bawat galaw ni ate. Pikon na ako sa pagiging pakialamero mo. Gusto mo bang ulitin ko ang pagsapak sa'yo nang matauhan ka na sa katangahan mo? Pwede ba? Tama na. Isa ka pa no? Halika nga rito, babae ka. Sa loob tayo mag-usap! Bitiwan mo nga ang braso ko. Nasasaktan ako. Bitiwan mo si ate, kuya! Nang hindi pinansin ni Soren ang sinabi ni Benjo, bigla na lang nitong sinuntok si Soren. Kaya bumagsak ang kapatid nito sa sahig. Doon nagalit si Mang Gosing. Imbis si Benjo ang sinuntok nito, si Rosa ang sinampal nito kaya ang laman ng dala niyang palanggana ay muling natapon sa sahig. Halos mahilo siya sa lakas ng pagkakaumpog ng kanyang ulo sa sahig. Ate! Rosa! Rosa!
Tay, anong ginawa nyo? Dapat lang yan sa kanya, para magtanda. Ayaw niyo rin namang magpaawat. Lintik, nagkaagulo kayo ng dahil sa kanya. Sinabi ko naman sa inyo, huwag na huwag niyong ipapakita ang mukha ng babaeng yan at talaga mapapatay ko siya. Mula sa pagdilim ng paningin ni Rosa, tanging ang hagulgol ng iyak ni Benjo ang huli niyang narinig. Bago tuluyan nawalan siya ng malay, nagising na lang si Rosa sa malakas na pagtama ng hangin sa mukha niya. Pati ang pagpapaamoy ng ointment sa kanyang ilong. Isang matandang lalaki ang bumungad sa kanyang harapan. Nakatali ng panyo ang ulo nito, kaya alam niyang albularyo ang lalaki. Napabalik ko siya ng bangon. Saka lang niya napansin si Benjo. Sa upo ang katabi ng Catherine kinahihigaan niya. Wala si Zoren, na dapat ang asawa niya ang unang makikita niya. Iginala niya ang kanyang paningin, kaya alam niyang nasa ibang silid siya. Mabuti naman at gising ka na. Akala ko aabutin pa ako ng umaga sa kapapaypay sa'yo. Ate, kumusta ng pakiramdam mo? Nawalan ka kasi ng malay kanina. Paano hindi mawawala ng malay Bugbog at tadtad ng pasa ang katawan ng babaeng ito. Kung hindi kayang pakisamahan ng pamilya mo si Rosa, pauwiin niyo na sa kanilang probinsya. Ayos na po ang pakiramdam ko. Nasaan ako? At sino po kayo? Ako si Lolo Golem, albularyo dito sa baryo ng Ilenda. Kung nahihirapan ka sa mga biyanan mo, huwag kang magtiis. Kung gusto mo, tumito ka na lang para hindi ka na nila saktan. Gusto ko na pong umuwi sa probinsya namin. Pero may tatapusin lang ako. Salamat po sa alok ninyo sa akin. Ang mabuti pa, Benjo, ihatid mo na itong si Rosa sa bahay ninyo. Katulad ng mga nasabi ko kanina, wag na wag mo siyang hahayaang masaktan uli ng pamilya mo. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Hindi mo na problema yun. Problema na nila yun. Hanggat kaya mong magtiis, wag na wag mong hahayaang makagawa ng kasalanang pagsisisihan mo sa bandang huli. Kung ako lang ang masusunod, dito ka na lang muna tumira. Malayo sa kanila. Parang may ibig sabihin ng matanda. Pero hindi naman niya maintindihan. Pinutol ni Benjo ang iba pa sana niyang sasabihin. Tayo na ate, umuwi na tayo. Aalis na po kami, Lolo Golem. Sige na. Kapag may problema ka, huwag kang mahiyang lumapit sa akin. Salamat, Lolo. Sige na, umalis na kayo. Ipainom mo itong dinikdik na sambong kay Rosa. Makakatulong yan para malinisan ang kanyang dugo. Itapal mo rin ang dahon sa kanyang sugat sa katawan. Saka lang sila lumabas ng pinto na gawa sa kawayan. Napansin ni Rosa na madilim na pala ang paligid. Kaya halos ilang oras siyang walang malay. Mabuti na lang at maliwanag ang sikat ng buwan. Kaya't nakikita nila ang daan. Inalalayan siyang maglakad ni Benjo pero tumanggi siya. Habang naglalakad pa uwi, hindi maiwasan ni Rosa ang hindi magtanong. Paano mo nakilala si Lolo Golem? Madalas ako magpunta rito kapag masama ang loob ko nun kina tatay at nanay. Kadalasan mas palagay pa ang loob ko sa kanya kaysa sa sarili ko mga magulang. Ganyan na sila dati pa. Palaging mainit ang ulo, lalo na kapag walang pera. Hindi na sila makatarungan sa akin. Nahihirapan na ako sa ugali nila. Ang hirap nilang pakisamahan. Pasensya ka na ate. Kung ako nagdala sa'yo dito imbis na si Kuya. Tutulungan kita makapag-ipon ng pera para pamasahe mo pauwi sa probinsya nyo. Bakit ka ba nagpapakita ng kabaitan sa akin? Kaya tayo pinagdududahan dahil sa mga ikinikilos mo Wala akong pakialam sa mga sasabihin nila ate. Ang alam ko, tama ang ginagawa ko. Para walang kasamang mangingibabaw, suklian nyo ng kabutihan. Hindi ako naniniwalang may kabutihan pang natitira sa mundong ito. Napakalupit ng kapalaran sa buhay ko. Kahit na
Umuwi ako sa probinsya. Walang pamilyang naghihintay sa akin. Pero magkakaroon ka ng katahimikan sa puso mo. Wala nang mananakit sa'yo. Muli nilang ipinagpatuloy ang paglalakad. Parang bigla siyang nanibago sa ikinikilos ni Benjo. Pati ang malakas na enerhiyang nanggagaling sa lalaki. Mabigat naman ang dating sa pakiramdam niya. Parang isang malakas na puwersang nagtutulak sa kanya palayo. Napansin din niya ang daliri nitong parang may katas ng dahon. Pero binaliwala niya ang kanyang mga napansin. At muling bumakas sa mukha niya ang matinding galit. Hindi ako papasok sa kwarto namin. Sa imbakan ako ng mga gamit matutulog. Gusto ko muna mapag-isa. Maraming salamat sa'yo. Huwag ka mag-alala. At talagang doon kita dadalhin. Tsaka nilinisan ko na rin yun. Para saan ba yung itim na anitong nakatago sa ilalim ng lumang katre mo? Ha? Hindi ko alam kung kanino yun. Ang akala ko nga sa inyo. Kaya nga itinabi ko muna kasi nakakatakot ang itsura. Itapon ko kaya? Wag! Baka hanapin ng may-ari pag simulan pa ng away. Ganun ba? Akala ko kasi sa'yo eh. Mas sige na, magpahinga ka na. Ako na lang magsasabi kay kuya na nakauwi ka na. Pagtapad nila sa pinto ng kwartong nasa silong ng bahay, tumalikod na si Benjo sa kanya. Sakalang nakahinga ng maluwag si Rosa, habang tanaw ang pag-akyat ni Benjo sa hagdan ng bahay. Pagpasok naman niya sa loob, ay muli niyang binuksan ang lumang gasera. Kumalat ang liwanag sa buong silid, at nakita niyang malinis na ang kwarto. Kinuha niya ang itim na anito sa ilalim ng katre. Ang rebultong itim ay isang lalaki na may taas na isang dangkal. Ipinatong niya yun sa kanyang altar. Saka nagsagawa ng ritual. Ididipa na lang sana niya ang kanyang mga braso para sa pagsisimula, nang may biglang kumatok sa kanyang pinto. Dali-dali niyang itinago ang anito sa ilalim at binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Nakalimutan ko palang ibigay sa'yo itong kumot. Salamat. Sige, magda ka ng pinto ate. Inumin mo rin tong katasang sambong. Nang maiabot sa kanya ang baso na may lamang kulay berdeng likido, muli niyang isinara ang pinto. Ipinagpatuloy niya ang ginagawang ritual. Dating mambabarang si Rosa, na nagpa siyang magbago nang makilala ang asawa. Pero dahil sa hindi magandang nangyari sa buhay niya, muli niyang niyakap ang pagiging isang malupit na mambabarang. Habang nagsasagawa siya ng ritual, pakiramdam niya may pumipigil sa kanyang kakayahan. Pero dahil sa lakas ng kanyang kapangyarihang taglay, nagtagumpay siya sa malupit na barang para kay Mang Gosing. Kaya kinabukasan ng boses naman ng matandang lalaki ang nangibabaw sa buong bahay. Habang mataas ang araw. Bitiwan niyo ako! Umalis kayo sa aking harapan, mga halimaw! Bakit meron ko yung mga sungay? Tay, ako to. Ang panganay niyong anak, si Soren. Ano ba nangyayari sa inyo? Bitiwan ninyo yung itak! Umalis ka! Hindi kita kailangan, halimaw ka! Huwag kang lalapit! Dahil kung hindi, pupugutan kita ng ulo! Tay, bakit ba kayo nagkakaganyan? Mula sa ibaba ng bahay na kinaroroonan ni Rosa, dinig niya ang malakas na sigawan na nanggagaling sa sala. Malapad ang kanyang ngiti. Dahil alam niya kung ano ang mga nakikita ni Mang Gosing. Sa kasalukuyan yun ang unang epekto ng barang na ginamit niya. Kulang na lang ay sumayaw siya sa labis na kaligayahan. Huminto lang siya sa pag-indak nang mahagip ng kanyang mga mata ang nagmamadaling si Benjo, papunta sa kinaroroonan ng ama nito. Tay, ano nangyayari sa inyo? Kuya, bakit nagkakaganyan si tatay? Saka, nasa ba si nanay? Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito sa mga magulang natin. Bakit kuya? Si nanay, hindi na niya maibuka ang bibig niya. Umiyak lang ng umiyak. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanila. Kuya!
Si tatay naman, pagkagising ko, hawak na ang itak. Papatayin niya tayo at halimaw raw ako. Para siyang nasisiraan ng bait. Ganyan nga. Magdusa kayo. Mabait pa nga ako eh. Dahil kung ano lang ang ginamit ninyo para saktan ang damdamin ko, yun lang ang inatake ko. Unti-unti ko kayong papatayin. Ang sarap din yung pagmasdan mula sa siwo ng sahig ninyo. Baka kailangan natin humingi ng tulong kay Lolo Golem. Tumigil ka nga sa mga pinagsasabi mo. Walang sakit si tatay at nanay. Tulungan niyo ako! Maraming halimaw dito sa bahay! Teka, nasa na bang itak ko? Bakit niyo inago ang itak ko? Papatayin niyo! Pilit na nagwawala si Mang Gosing. Habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa dalawang anak. Inayos muna ni Rosa ang kanyang sarili bago pumasok sa loob ng bahay. Isinuot niya ang singsing na matagal nang hindi lumalapit sa kanyang mga daliri. Isang kapangyarihang sandata na may mutya ng uwak. Isang proteksyong hindi magtuturo sa tunay na pagkatao ng barang. Isa lang ang nasa isip niya ngayon. Ang matandang si Lolo Golem. Batid niya ang malakas na enerhiyang nararamdaman niya rito. Pero hanggat hindi ito nakikialam, hindi ito makakatikim sa kanyang galit. Pagpasok niya sa pintuan ng sala, lahat ay napatingin sa kanya. Bigla kasing naghilom ang kanyang mga pasa at sugat sa katawan. Bagamat may markang natitira, bakas sa mukha ng tatlo ang pagkagulat nang makita siya. Tulungan mo ko, Rosa! Maraming halimaw na nakapaligid sa akin! Tay, umalis kayo sa paanan ng babaeng yan. Bakit niyo ba kinakapitan ng binti niya? Narinig mo, Rosa? Nagsasalita ang mga halimaw! Wala pong mga halimaw. Mga anak ninyo po sila. Ha? Hindi. Wala akong anak na halimaw. May mga sungay sila. Tulungan mo ako. Ialis mo ako rito. Halos pagapang ang lapit ni Mang Gosing kay Rosa. Kapag umaalis siya para iiwas ang mga binti niya. Habang si Benjo ay nanatiling nakatingin lang sa kanya. Masakit din naman para sa kanya na masaktan ang bayaw niya. Dahil naging mabuting tao ito sa kanya. Pero wala na talagang makakapigil sa kanya. Nasimulan na niya ang ritual. At nagbigay na rin siya ng alay sa kanyang Diyos. Hindi na siya kailanman magkakaanak. Bilang kapalit sa parusang ibibigay niya sa mga taong umapi sa kanya. Zoren, kunin mo itong tatay mo. Wag mo akong ibigay sa kanya. Pakiusap. Hindi na ako magiging malupit sa'yo. Tulungan mo ako, Rosa. Hindi ko kayo matutulungan dahil wala naman pong halimaw sa bahay nito. Benjo, ikulong ninyo si tatay para na siyang baliw. Sakalang gumalaw si Benjo sa pagkakaluhod sa sahig. Katabi ni Soren na pinapanood lang ang kinikilos ng ama. Ilang saglit ang lumipas mula naman sa kwarto ng mag-asawa. Narinig nilang umiiyak si Aling Erlina. Kaya't nagkunwari si Rosa na nag-aalala sa dalawa. Pero ang totoo parang gusto niyang lumukso sa tuwa. Lalo na nang makita niya ang kalagayan ng biyanang babae. Dali-dali siyang lumapit sa matanda habang umiiyak. Lumobo na ang labi nito na halos matakluban ng muka. Mapupula at may mga insektong gumagalaw sa loob. Kitang-kita yun dahil manipis na ang balat ng labi ni Aling Erlina. Nay, anong nangyayari sa inyo? Sa tingin ko, may umaatake ng pataligod sa mga magulang ko. Nasaan si tatay? Kinulong ko muna sa kwarto ko. Itinago ko na rin ang mga itak na pwede niyang gamitin laban sa atin. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanila. Ipagamot natin sina tatay at nanay. Si Lolo Golem. Siya ang mas nakakalam sa ganitong sakit. Puntahan mo siya. Kailangan mong magbadali. Pagkatapos kong makita ang kalagayan ni nanay ngayon, parang gusto ko nang maniwalang may barang sila. Sa oras na malaman ko kung sino may gawa nito,
pagsisisihan niyang nabuhay pa siya. Anong gagawin mo? Papatayin ko siya. Sa kabila ng pagbabantang yun ni Zoren sa harap ni Rosa, ay lihim pa siyang napapangiti. Dahil hindi na rin magtatagal, isusunod na niya ang kanyang asawang mahilig gumamit ng kamao para saktan siya. Kahit tumawag pa ito ng albularyong titingin sa mag-asawa, ay hindi na nito malalaman kung sino ang totoong bumarang sa dalawa. Hanggat suot niya ang singsing na may mutya ng uwak. Ang kakayahan ay pumigil sa lakas ng kapangyarihang kumakalaban sa pambabarang niya. Napilitan lang siya. Masasamang tao lang ang binabarang niya. Sige kuya, pupunta ako si Lolo Golem. Sige, mag-iingat ka. Sasamahan kita. Dito ko na lang ate. Talagang masyado ka ng halata sa pagtingin mo sa kapatid ko. Baka nakakalimutan mong may atraso ka pa sa akin. Magpasalamat ka at hinayaan kitang dalhin ni Benjo sa manggagamot. Dahil kung ako lang ang masusunod, pababayaan kitang mamatay. Tama na kuya. Ngayon ka pa ba magkakaganyan? Nakikiusap ako. Tigilan niyo ng pananakit kay ate. Saka walang namamagitan sa amin ng asawa mo. Alam mo namang sabik lang ako magkaroon ng kapatid na babae. Kaya nagkakaganito ako. Isa pa, asawa mo siya. Kaya mabait ako sa kanya. Hayaan mo si Zoren, Benjo, kung ano ang gusto niyang isipin. Dahil kapag napuno na ako, baka totohanin ko na ang mga binibintang nila sa akin. Napasigaw si Benjo nang biglang tumama sa mukha ni Rosa. Ang malakas na suntok ni Zoren sa kanyang labi. Pero hindi na siya bumagsak para damdamin ng sakit. Wala na siyang maramdamang sakit. Sinuklian niya ng malapad ng ngiti ang galit na asawa. Kaya napilig lang ang kanyang mukha sa harap ng nag-aalalang si Benjo. Kuya, anong ginawa mo? Para magtanda na ang ate mo. Pagkatapos ng problema ko, pinapangako kong palalayasin na kita sa bahay ko. Tingnan mo nga, ni hindi man lang nasaktan sa ginawa ko. Manhid na ang mukha ko. Ang katawan ko sa mga pagbubugbog ng mga magulang mo. Idagdag pa ang hindi makatarungang pananakit mo sa akin. Kuya, tama na. Huwag mo nang patulan si Ate Rosa. Manahimik ka, isa ka pa eh. Hindi naman magkakaganito ang mga isip namin kung hindi ka nagpapakita ng malasakit sa babaeng to. Puntahan mo na si Lolo Golem. Dahil sabik na ako malaman kung sino ang bumarang sa mga magulang natin. O baka ikaw, Rosa, ang nanakit sa kanila. Makitid na talaga ang utak mo para pagbintahan mo ko sa mga bagay na yan. Malalaman natin, mahusay at magaling na albularyo si Lolo Golem. Kaya simulan mo nang magdasal. Itigil niyo ng pag-aaway niyo. Aalis na ako. Dapat nga kanina pa eh. Sakalang nagmamadaling tumalikod sa kanila si Benjo. Halos takbuhin na nito ang bahay ni Lolo Golem. Kaya't naiiwan silang dalawa ni Zoren. Ikuha mo ako ng palanggana para mapunasan ang katawan ni nanay. Nalagyan na ng suka ang kanyang damit, pati na sa pinsakatre. Bilisan mo, dahil kapag nakikita kita, mas lalo lamang umiinit ulo ko. Oo na, kukuha na. Samahan mo na rin ng maiinom na tubig. Habang naglalakad papuntang kusina, ay panay ang pagpitik ng mga daliri niya sa hangin. Pagpapanatili yun ng bisa ng barang niya sa dalawang matanda. Sa wakas ay unti-unti na niyang nabibigyan ng hustisya ang pagtitiis niya sa mahabang panahon. Habang kumukuha ng palanggana at malinis na tubig na inumin ni Aling Erlina, sinamahan pa niya yun ng orasyon. Sa oras na gamutin ito ni Lolo Golem, mas lalong titindi ang pananakit ng labi nito. Maging si Manggosing na nasa kabilang kwarto ay magwawala. Dahil sa tindi ng pananakit ng ulo, makakakita ito ng mga halimaw na tumatawa. Isang ilusyon na ito lang ang nakakakita. Hanggang sa mag-iisip itong magpakamatay na lang kesa ang mabuhay. Bigla niyang napansin na malaking lubid sa ibabaw ng lamesa. Isang pagpapasya na tuluyang paslangin ng matanda.
Bakit ang tagal mo? Kanina ka pa nakatayo dyan sa lamesa. Wala ka talagang pagmamadali. Palibasa, hindi mo totoong magulang ang may sakit eh. Akin na nga yan! Sandali, naririto pa ang inumin niya. Sa palagay mo, 3 ang kamay ko. Dalhin mo na at kanina pa naghihintay si nanay. Mabuti na lang at hindi nakakapagsalita dahil kung hindi, tatamaan ka na naman sa kanya. Hindi na sumagot si Rosa. Habang lihim na sinulya pa ng dilaw na lubid, hinawakan niya ang braso saka sumunod sa asawa. Pagpasok nila sa silid ni Aling Erlina, napansin niyang masama ang tingin na matanda sa kanya. Pero mas inasar niya to sa pamamagitan ng pandidilat ng mata. Habang nakaharap dito si Soren, hindi nito nakikita ang mga paglalaro niya sa likod ng asawa na hindi naman masabi ng matanda sa anak para magsumbong. Dali-daling lumabas si Rosa ng silid at muling tinungo ang kusina para kunin ng lubid at lihim na ipinasok sa siwang ng pinto ng kwarto naman ni Mang Gosing. Heto na ang katapusan mo. Hindi na ako makakapaghintay na wakasan mo ang sarili mong buhay. Ate, anong ginagawa mo sa tapat ng pintuan ng kwarto ko? Hindi agad nakapagsalita si Rosa nang marinig ang boses ni Benjo. Kadarating pa lang nito, kasama si Lolo Golem na seryosong nakatingin din sa kanya. Mabuti na lang at tagawanan niyang mailusot ang lubid sa kwarto ni Mang Gosing bago pa sila dumating. Bakit ka nakatayo sa tapat ng pintuan ni Benjo? Kasi po, parang may kumalabog sa loob. Nag-aalala po ako na baka may nangyaring masama kay tatay. Ano? Dala ng matinding pag-aalala, ay natawid agad ni Benjo ang pinto ng silid nito. Mabilis niya yung binuksan, kaya tumambad sa binatang nakakalat na lubid sa sahig. Bakit may lubid dito? Isa pa, iniwan ko to sa ibabaw ng lamesa. Paano to napunta rito? Huwag mo na lang ikalat ang mga bagay na maaaring makapatay sa iyong ama. Batay sa kwento at bigat ng enerhiya ng bahay na ito, masasabi kong may masamang gabay na nandito sa bahay ninyo. Masamang gabay? Ang masamang gabay na nagpapahirap sa mag-asawa. Ipaghanda mo ako, Benjo, ng bao na may baga at palaspas 3 piraso. Samahan mo na rin ng 3 walis tingting na gagamitin kong pagpapalayas sa gabay. Lihim na natuwa si Rosa nang banggitin ng matanda ang mga bagay na kakailanganin nito sa pagtataboy sa gabay. Walang kaalam-alam si Lolo Golem na ang mga nabanggit na kasangkapan ay siyang magdadagdag sa bisa ng barang niya. Wala pang nakatalo sa kanya. Dahil dugo lamang ng isang lalaki may busilak na puso ang makakapagtanggal ng barang. Sa isang kondisyong isa itong ganap na albularyo. Wala na po bang iba? Oo, bilisan mo. Dahil kapag hindi natin napigilan ng masamang enerhiya na nandito sa bahay, ay tuluyang mababaliw ang iyong ama at mamamatay din ang iyong ina. Bakit po nangyayari to sa kanila? Tulungan po ninyo sila. Hindi mananalo ang kasamaan sa kabutihan. Kaya't masasabi kong mahihirapan akong pagalingin ng mag-asawa dahil sa ugali nila. Sandaling napaisip si Rosa sa sinabi ng matanda. Tama nga ang magkapatid. Mahusay at magaling na albularyo si Lolo Golem. Pero hindi siya makakapayag na matalo siya at mauwi lang sa wala ang pagsasagawa niya ng ritual at alay bilang isang babae. Heto na po, kumpleto na po ang mga gagamitin. Dito tayo sa kwarto ni Erlina. Kasama pa po ba ako? Oo, dahil bahagi ka pa rin ng pamilyang ito. Napasunod na lang si Rosa sa matanda na halos hanggang balikat lang niya ang taas. Kahit payat si Rosa, masasabi niyang may angking ganda ang kanyang mukha
Kaya't na humaling sa kanya si Zoren. Pero sa kabila ng kanyang mga katangian, nandito siya ngayon gamit ang pinakamalupit na barang. Pagpasok nila sa loob ng kwarto, ay nadatnan nilang katatapos lang maglinis ni Zoren sa ina. Halos maiyak si Aling Erlina na makita ang matanda. Kahit hindi ito nakakapagsalita, alam niyang humihingi ito ng tulong kay Lolo Golem. At kapag napapadako ang mga mata nito kay Rosa, nababakas sa mukha nito ang matinding galit. Ilapag mo ang bao sa sahig nitong kwarto ni Erlina. Ikaw naman, Soren. Doon ka muna magbantay sa iyong ama. Matagal na panahon na akong nagsasagawa ng ganitong panggagamot. Pero ngayon lang ako nakatagpo ng ganito kalakas na puwersang pumipigil sa aking kakayahan. Simulan na po ninyo, Lolo. Nakakapag-alala po na baka hindi kayanin ni nanay at tatay ang sakit. Sige, sisimulan ko na. Naupo si Lolo Golem sa tapat ng umuusok na bao. Inilagay nito ang palaspas sa gitna ng baga. Iniabot naman ni Benjo ang 3 walis tingting sa matanda. Saka ipinikit ang mga mata at nagsimula ng magsagawa ng ritual. Gasterombino. Elbino de Cerdon. Lolo, bakit parang umiitim na ang usok ng bao? Huwag mo munang kausapin si Lolo. Hayaan muna natin magsagawa siya ng ritual. Pagkatapos ng orasyon ay tumayo ang matanda. Habang nakapikit hawak ang 3 pirasong walis tingting. Lumapit ito sa nakaupong si Aling Erlina. Pinalo nito ng tingting ang matandang babae. Aray! Pigilan niyo siya! Lolo, parang lalo pong nasasaktan ng nanay ko. Diyos ko! Anong nangyayari? Nang magmulat ng mga mata si Lolo Golem at mapatingin kay Aling Erlina, napaatras ito at nabitiwan ng hawak na walis tingting. Diyos ko, parang mas lalong lumaki ang mga labi ni Erlina. Benjo, bilisan mo. Silipin niyo si Gosing. Bakit, Lolo? Ano po ang nangyayari? Masyadong malakas ang barang ng taong gumawa nito sa kanila. Halos nasira lamang ang aking gabay na ikinalat sa kwartong ito. Bukod pa ang malakas na puwersang pumipigil sa aking paghinga. Kapag tinuloy ko ang pagpalo ng walis tingting, lalo lamang magkakaroon ng bisa ang barang. Nakilala po ba ninyo ang klase ng barang? Katulad ng sinabi ko, malakas ang mambabarang. Hindi ko sila kayang gamutin. Dahil sa oras na lapatan ko sila ng ritual, mas lalong tumitindi ang sakit na kanilang mararamdaman. Ano pang hinihintay mo, Benjo? Sundin mo na ang utos ko. Puntahan mo na ang iyong ama! Pero hindi pa man nakakasagot si Benjo ay humiyaw na si Soren. Kaya't napatakbo silang lahat sa kwarto ni Mang Gosing. Nadatnan nilang kandong nito ang nakahigang matanda. Sa pulso nito ay may hiwa at dugong umaagos. Sa tabi ng kamay ay isang matalas na blade na may bahid pa ng dugo. Hindi ko na alam ang mga nangyayari. Si Rosa lang nakikita kong totoong tao. Sino ba kayo mga halimaw kayo? Umalis kayo sa harapan ko! Tay, kami itong mga anak mo. Bakit ka naghiwa ng pulso? Mabuti na lang at naagaw ko agad ang blade na ginamit niya. Hindi malalim ang sugat niya. Ano ba nangyayari, Lolo Golem? Akala ko ba magaling kayong albularyo? Bakit parang lumalala ang kalagayan ng mga magulang ko? Si nanay, kumusta siya? Kapag sinubukan kong gamutin na mag-asawa, ay mas lalong nadaragdagan ang mga paghihirap nila hanggang sa pagtatangkaan nilang wakasan ng sarili nilang buhay dahil hindi nila natatagalan ang sakit. Sino nga ang hayop na gagawa nito sa magulang namin? Huminahon ka. Paano ko hihinahon? Nakikita naman ninyo ang mga nangyayari.
Baka naman kilala ninyo ang mambabarang pero pinagtatakluban nyo. Kuya, ano ba? Wala silang nakitang bakas ng mambabarang sa pagsagawa ng ritual. Dala ng pagkadismaya itinulak ni Zoren si Lolo Golem. Dahilan para matumba to sa sahig. Sa galit ay nasuntok ni Benjo ang kapatid. Huwag na kayo magtalo. Kasalanan ko, mahina ako. Kaya tayo binabarang dahil sa mga ugali natin. Benjo, huwag kang magpapadala sa galit mo. Ngayon ko naiintindihan kung bakit nangyayari ito sa inyo. Sinasabi niyo bang dahil sa ugali namin? Kaya nangyayari ito sa magulang ko? Kay Rosa lang kami naging malupit. Ang ibig ba sabihin siyang bumabarang sa amin? Nagkakamali ka. Hindi ako marunong mambarang. Kuya, anong gagawin mo? Walang sinasabi si Lolo na mambabarang si Ate Rosa. Hindi ako tanga. Papatayin ko muna ang babaeng ito. Bitiw mo si ate, kuya. Huwag mo siyang sakalin. Rosa, tumakbo ka na. Papatayin ka ng halimaw na yan. Tay! Tulungan ninyo ako! Biglang tumayo si Mang Gosing para pigilan si Zoren sa pagsakal sa leeg ni Rosa. Nagulat si Benjo at Lolo Golem sa biglang pagsuntok ng matanda sa mukha ni Zoren. Halimaw ka! Umalis ka! Papatayin kita! Tay, si kuya yan! Hindi yan halimaw! Gawin mo ang lahat, Benjo, para maikapo sa mga kamay ni Gosing. Tuluyan na siyang nabarang ng kung sino man. Bago niya kayo mapatay, kumilos na kayo. Hindi na taong tingin niya sa atin, kundi mga nakakatakot na halimaw. Tay, bitiwan niyo si kuya! Alisin mo ang kamay niya sa likod ko. Mga baliw na mga magulang natin, nakakainis na. Nagpupumiglas si Zoren sa pagkakahawak ng ama sa leeg niya. Pinagtulungan ng magkapatid na matanggal ang mga kamay ni Mang Gosing. Nang tuluyan ng maalis ang kamay ng matanda, ay saka nila ito dinala sa katre. At ang taling nakuha nila sa sahig ang siyang iginapos sa matanda. Nagsisisigaw ito sa galit habang nagwawala. Alisin niyo ang tali sa kamay ko! Nasaan ang pamilya ko? Tanggalin niyo to! Lolo, hindi niyo ba matatanggal ang barang sa kanya? Ano po sa palagay niyo ginamit ng mambabarang para saktan ang aking mga magulang? Lintik lang ang walang ganti. Pagbabayaran ng hayop na bumarang sa aking ama ang mga pasa ko sa leeg. Buisit na yan. Muntik pa akong patayin. Kasalanan mo to, Rosa. Teka, bakit kay Rosa hindi halimaw ang tingin sa kanya ni tatay? Hindi kaya ikaw talaga, Rosa, bumabarang sa aking ama? Hindi. Hindi ko magagawang barangin si tatay. Nakita niya lang na sinasakal mo ako. Kung hindi ikaw, sino? Wala namang nakakaaway ang aking mga magulang. Ikaw lang talagang pwedeng gumawa nito sa amin. Maniwala ka, hindi ko talaga alam ang pambabarang. Bakit hindi mo itanong kay Lolo Golem kung sino ang nakikita niyang bumabarang sa inyong ama? Hoy, tanda! Baka naman ikaw ang gumagawa ng ganito sa aking ama. Minsan na kayong nagkaaway ni tatay nang dahil sa madalas mong pagtuturo ng palihim sa aking kapatid. Hindi ako mambabarang. Albularyo kung nagpapagaling ng sakit ng barang. Eh bakit ito hindi mo mapagaling? Ang sabihin mo, peke ka. Isa kang manloloko. Huwag mo kong pinagbibintangan ng kung ano-ano. Alalahanin mong hindi ko pa nasasabi ang mga bagay na nakita ko sa kanilang mga ikinikilos. Kapag hindi sila nagamot sa lalong madaling panahon, mawawalan kayo ng magulang dahil may posibilidad na maaari silang mamatay. Sinasabi mo? Gusto mo unahin kong basagin sa suntok ang ulo mo? Ano ka ba, kuya? Tumigil ka na. Siya lang makakatulong sa atin. Ginamitan kayo ng barang langaw. Kakayahang napakahirap labanan ng mga tulad naming albularyo. Hindi ko patuloy ang nalalaman ng bisa ng kontrabarang na gagawin sa mambabarang. Pero isa lang ang masasabi ko.
hanggat hindi na ituturo ng aking gabay kung sino ang taong ito, hindi tayo maaaring magbintang o kumilos, lalo na kung ito ay may sariling gabay na pumipigil sa akin. Kalokohan, ang dami niyo pang sinasabi. Gamutin na ninyo ang aking mga magulang. Kapag pinilit ko ang panggagamot sa kanila, mapapadali ang kanilang buhay. Ang kailangan ay mahanap natin ang kahinaan ng barang. Habang nag-uusap ang tatlo sa harapan ni Rosa, hindi naman mawala sa dibdib niya ang kaba. Kailangan magsagawa ulit ng ritual barang para sa walang kwenta niyang asawa. Kaya kapag nakumpleto na niya ang mga pangalan na nakasulat sa anito, hindi niya mapapatay ang mag-asawa. Maliban na lang kung pipilitin itong gamutin ni Lolo Golem. Pupuntahan ko po muna si nanay. Wala siyang kasama sa kwarto. Huwag na. Hindi ko kailangan ng mga pag-aalala mo. Malis ka nga sa harap ko. Siguro masaya ka na dahil pakiramdam mo, unti-unti ka nang nakakabawi sa kanila. Ikaw talaga ang alam kong gagawa nito sa kanila eh. Huwag ka lang talagang magpapahuli sa akin. Dahil kahit asawa pa kita, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Magpapahinga po muna ako, Lolo Golem. Hindi ko po na kayo mayahatid. Kaya ko namang umuwi na mag-isa. Saka babalik ako rito mamayang gabi. Kapag nahanap ko na ang mga gamot at kasangkapan sa pagsasagawa ko ng ritual kontra barang. Benjo! Tinawag niya ang pangalan ni Benjo. Pero hindi nito pinansin ang tawag niya. Sa halip ay diretso itong pumasok sa silid ng ama. Para dun magpahinga. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot. Naramdaman niya ang pagiging malamig na pakikitungo sa kanya ni Benjo. Hindi siya naging maingat sa kanyang gagawin. Alam niyang walang ibang paghihinalaan ng pamilya sa sandaling may mangyari rito. Kailangan ko nang umuwi. Bahala ka na dito. Lagi mong tatandaan ang pagiging masama ay may kaakibat na kapalit. Sana'y hindi pa huli ang lahat. Sa tono po ng pananalita ninyo, pati po kayo ay naniniwalang ako nga ang bumarang sa dalawa. Wala akong ibig sabihin sa sinabi ko. Paalala lang ang mga nabanggit ko. Meron kasing mambabarang na kapag may itim na gabay, kahit wala siya rito, ay alam ang mga nangyayari sa pamilyang kanyang binabarang. Akala ko po kung ano. Tandaan na ang maling gawain ay parang katulad sa isda. Nahuhuli sila sa sarili nilang bibig. Yun lang at mabilis na humakbang papalabas ng bahay ang matanda. Sakalang nakahinga na maluwag si Rosa. Muli niyang tiningnan ang mga nakasaradong pinto. Siya naman ay dumiretso sa kwarto niya para magsagawa ng huling ritual. Sinigurado muna niya na walang makakakita sa kanyang gagawin. Muli niyang inilabas ang itim na anito at nagsagawa naman ng ritual para kay Soren. Hinaplos na muna niya ang suot na singsing. Sakay din niya pa ang mga braso habang nakapikit. Herberosa, Pakrendon, Sagre Berdino. Ate, bakit? Bakit mo ito ginagawa? Benjo! Nanginginig ang kanyang tuhod nang makita si Benjo na nakatayo sa pintuan ng kanyang kwarto. Nangingilid ng mga luha nito sa mata habang nakatingin ng diretso sa kanya. Una pa lang, alam kong ikaw talagang bumabarang sa mga magulang ko. Paano? Kailan mo pa nalaman, Benjo? Nung araw na nawalan ka ng malay at dinala kita sa bahay ni Lolo Golem, naramdaman niyang mabigat na enerhiyang nanggagaling sa'yo. Kaya sinabi niyang bantayan kita at huwag kang palalapitin sa mga magulang ko. Pero hindi ako naniwala. Hindi ka masamang tao, ate. Pero nagkamali pala ako. Patawarin mo ako, Benjo. Pero huli na.
binarang ko na sila. Hayop ka! Ikaw palang gumawa nito sa mga magulang ko! Pagbabayaran mo to! Kuya! Isa ka pang traitor ka! Binigwasan ng suntok ni Soren si Benjo, kaya't bumagsak ito sa sahig. Nang matapos ito sa kapatid ay si Rosa naman ang binalingan nito. Wala itong pakialam kung saan tamaan si Rosa. Patuloy ito sa pagtadyak sa kanyang tiyan. Pero imbis na luha, malapad ng ngiti pa ang isinukli niya. Hindi na niya halos iniinda ang sakit. Nagawa pa rin niyang tumayo habang tumatawa. Bagay na nakapagpatigil dito. Baka sa mukha ni Soren ang pagtataka. Masarap bang mambugbog ng babaeng walang kalaban-laban? Patunay lang na duwag ka. Hindi ka totoong lalaki. Ano sabi mo? Sige, suntukin mo ako. Lubos-lubusin mo ang paggamit ng mga kamay na yan. Alam mo ba kung bakit? Mamamagana yan at hindi mo maigagalaw. Magkakaroon ng tubig ang loob at pamamahayan ng mga langaw. Gusto mo bang malaman kung anong mga ginamit ko sa inyo? Ate! Ate, huwag mong gawin to! Nakikiusap ako! Kapag hindi mo inalis ang barang sa mga magulang ko, papatayin kita! Pwes, pasensya na. Hindi ako puro salita. 3 araw lang ang natitira sa mga buhay ninyo. Alam mo ba kung bakit? Unti-unting kakainin ng langaw ang mga laman ninyo. Hanggang sa kayo na mismo ang humatol sa buhay ninyo. Humangin na malakas at lumamig ang paligid. Nagbago rin ang mga mata ni Rosa habang nakaharap sa magkapatid. Napaatras si Soren at nasagi pa ng paa nito ang nakahigang si Benjo. Hindi ka magtatagumpay sa gagawin mo. Pipigilan kita. Hindi ko mapapatawad ang pamilya mo, Benjo. Alam ko yon. Dahil nasaksihan ko kung gaano ka nahirapan. Pero hindi ito ang sagot sa problema mo. Pinilit ni Benjong tumayo. Saka humarap kay Rosa. Tigilan mo na ito, ate! Diyos ko, ang mga kamay ko, ang sakit. Bakit nagkaganito? Para na tong lobo na may tubig. At ang mga insekto gumagalaw sa bukol ng kamay ko. Alisin mo. Tanggalin mo to, Rosa. Papatayin kita. Tama na, kuya! Kung nagkataong hindi ko kayo kapamilya, hindi ko pipigilan si Ate Rosa na barangin kayo. Naging malupit kayo sa kanya. Para kayong mga hindi tao. Hayop ka. Alam mong siya ang bumabarang sa mga magulang natin. Pero wala kang sinasabi. Dahil hindi siya kasing sama ninyo. Saksi ako sa lahat ng paghihirap ng kalooban niya. Kaya kung ako lang ang masusunod, dapat sa inyo ay mamatay. Pero Ate Rosa, mali ito. Nakikiusap ako. Itigil mo na itong ginagawa mo. Pinilit nila ako. Huli na para dyan. Biglang natumba si Soren habang nakatirik ang mga mata. Ganon din ang malakas na sigaw ni Mang Gosing sa kabilang kwarto. At tumibabaw na ang hagulgol ni Aling Arlina. Parang gusto nang mabingi ni Rosa. Pero tiningnan lang niya ang asawa na nakahandusay sa harapan niya. Napuno ng ingay at sigaw ang buong bahay. Ang mga kamay ko. Ang sakit. Kuya! Wala ka nang magagawa, Benjo. Kung kinakailangan labanan kita, gagawin ko. Huwag lang mawala ang pamilya ko. Wala akong kasalanan sa iyo, ate. Huwag mong hayaang pagsisihan ko ang pagtulong ko sa iyo. Parang tinusok ng kutsilyo ang puso ni Rosa nang makita ang mga luhang nangilid sa mga mata ni Benjo. Ang kaisa-isang lalaki na nagpahalaga sa kanya. Tinalikuran niya ito at lumabas sa kwarto niya. Pinuntahan naman niya ang kwarto ni Aling Arlina. Nakita niyang gumagapang ito sa sahig.
habang walang tigil sa pagsusuka. Katapusan mo na. Yan ang napapala ng mga mapanghusgang biyenan. Ako ngayon ang huhusga sa buhay mo. Rosa, patawarin mo na ako. Ngayong nahihirapan na kayo, saka ninyo maalala ang salitang patawad. Ate Rosa, itigil mo na ito. Nahihirapan na si Kuya. Hawak ni Benjo ang mga braso ni Soren. Habang inaalalayan nitong makaupo ang kapatid sa upuan na yari sa kawayan. Hindi na mababawi ang mga barang na ibinigay ko sa kanila. Kahit magsisi sila sa kanilang mga ginawa, tanging dugo lang ng isang tunay na albularyo ang makakapagpawala ng bisa sa barang. Pero hanggat hindi nawawala ang galit ko sa kanila, walang magbabago sa sakit na kanilang mararamdaman. Pakiusap, hindi na kami magiging masama sa'yo. Bawiin mo lang ang barang. Kahit masakit ang mga labi mo, nagagawa mo pa rin magsalita para utusan lamang ako sa aking gagawin. Muling natumba si Aling Erlina. Dahil sa mahinang pagbigkas ni Rosa sa orasyong makakapagpagalaw sa mga insektong nasa labi nito, mas lalong napasigaw ito sa sobrang sakit. Ate, nakikiusap ako. Huwag mo saktan si nanay. Kahit para na lang sa akin. Huwag mo itong gawin. Parang awa mo na. Patawarin mo ko, Benjo. Pero masasama silang tao. Patawarin mo rin ako sa gagawin ko, ate. Pero hindi ko rin hahayaang patayin mo sila. Wala na akong ibang paraan kundi ang iligtas ang buhay ng pamilya ko. Hanggang biglang nagsalita ang bagong dating na si Lolo Golem. May mga dalang kagamitan nito. Hawak ang ginupit na maliit na kulambo. Hugis parisukat. Mga kasangkapang may kinalaman sa pangontra ng barang. Gawin mo ang nararapat, Benjo. Ikaw na lang ang makakapigil sa barang na ibinigay ni Rosa sa kanila. Nagsasabi siya ng totoo. Ang barang langaw ay hindi kailanman mababawi. Pero kayang pigilan ng kakayahan mo sa pamamagitan ng sarili mong dugo. Kung ganon isa kang albularyo, Benjo, anong ibig ninyong sabihin? Lalabanan ako ni Benjo ng harapan. Hindi kayo magtatagumpay. Pipigilan kayo ng gabay ko. Hanggang pati kayo'y mapahamak. Huwag mo itong gawin, Benjo. Kung ang buhay ko magiging kabayaran, mawala lang ang galit mo, ate. Gagawin ko. Masyado ka nang nagpatangay sa matinding galit mo, Rosa. Patawarin mo sila sa mga nagawa nila. Sasagot pa sana si Rosa. Pero biglang may kumalabog sa kwarto ni Mang Gosing. Kaya nabaling ang kanilang atensyon sa nakasaradong pinto. Dali-daling tumakbo si Benjo sa kinaroroonan ng ama. At napasunod na rin si Rosa. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Rosa nang makitang nakasabit na ang matanda sa bubong. Nagtali ito ng lubid sa kahoy at nagbigti. Mabuti na lang at naging maaga pang kilos ni Benjo. Nagawa nitong maitayo ang bangko sa kabinuhat ng ama. Nahabol na ang hininga. Tumulong na rin si Lolo Golem para matanggal ang lubid sa leeg ni Mang Gosing. Habang si Soren ay umiiyak sa pintuan dahil wala itong magawa. Namamaga ang mga kamay nito. Halatang miserable ang dinaranas na sakit. Nakita mo ba, Rosa, ang ginawa mo? Mas masama ka pa sa amin. Dahil kahit papano, hindi ka namin pinatay. Hindi mo nga ako pinatay. Pero unti-unti ninyo akong pinaparusahan sa mga pangbubugbog ninyo. Kulang pa ang sakit na nararanasan ninyo sa mga sugat at pasa na ipinaranas ninyo sa akin. Magpasalamat ka at hindi natuloy ang pagbibigti ni Gosing sa kanyang sarili. Dahil kung natuluyan siya habang buhay kang uusigin ng konsensya mo, hindi ka patatahimikin ng utak mo, Rosa. Tulungan mo ako, Lolo Golem.
Gamutin natin si tatay. Halata sa boses ni Benjo ang tinitimping galit para sa kanya. Bigla siyang nakaramdam ng hiya sa binata. Naging mabuti to sa kanya pero sa lahat ng mga ginawa niya, ay ito mismong nasasaktan. Gamitin mo ang 3 tingting. Ilagay mo ang pangalan ni Rosa sa gitna ng kulambo na gagamitin mong pangharang sa nagbabagang bao. Katulad ng una, itutok mo ang iyong atensyon sa panggagamot. Ano pong una? Ang totoo, si Benjo ang gumamot sa iyo nang mawalan ka ng malay. Siya rin ang nakadiskubre ng gabay na nakasunod sa iyo. Kaya't pinayuhan ko siya para maiiwas ka sa paggawa ng kasamahan. Pero nahuli na pala kami. Nagsagawa siya ng ritual habang tulog ka para tanggalin ang mabigat na enerhiyang nanggagaling sa iyo. At alam kong naramdaman mo rin ang presensya ng kapangyarihan ni Benjo. Bakit? Dahil umaasa akong mas mananaig pa rin sa iyong kabutihan. Pero alam kong mahirap gawin yon. Kapag nasa sitwasyon ka nang nahihirapan ka na, hindi kita masisisi, ate. Pero kailangan kitang mapigilan. Sige, ituloy mo ang panggagamot sa mga magulang mo. Hindi na ako tututol. Pero mapapahamak ka. Maaaring ikamatay mo ang gagawin ni Benjo. Nakahanda na po ako, Lolo. Pagkatapos ng nagawa ko sa kanila ay magpapakalayo na ako. Nagdadalawang isip na sinimula ni Benjo ang ritual. Napangontra sa barang na ginawa niya. Pumikit si Benjo habang bumubulong. Katulong si Lolo Golem. Hindi nagtagal ay hinawakan naman ito ang 3 tingting. Bawat hagupit ni Benjo ng tingting sa hangin. Mga magulang pa rin ito ang nasasaktan. Pati si Zoren ay napapaiyak na yakap ang sariling mga kamay. Huhubarin ko na itong singsing. Ilagay mo, Benjo, sa umuusok mong bao. Huwag kang titigil sa gagawin mo. Huwag kang mag-alala, Rosa. Hindi ka namin pababayaan. Ang blade na ginamit ni tatay na magtangka siyang magpakamatay kasama sa ritual. Siyang ihihiwa ni Benjo sa kanyang palad para patuluan ng dugo ang singsing. Maging ang lubid na ginamit ni tatay, kailangan madala rin. Susunugin ang magkabilang dulo ng tali saka pagdidikitin. Gamit ang apoy na nasa bao. Maging ang basang shorts na ginamit ni Zoren sa paghampas sa katawan ko. Kasama sa mga ginamit ko. Kay nanay naman ay ang putik na nasa gilid ng balon. Kung saan nila ako sinaktan. Patawarin mo ko, Rosa. Sa dami ng naging kasalanan ninyo, hindi nyo naisip na makakahanap rin kayo ng katapat. Tumayo si Rosa para kunin ang shorts ng asawa. Pati ang putik sa bubong, lubid at blade. Lahat ng iyon ay siyang naghanda. Ituloy mo na, Benjo. Hindi ko may papangakong hindi ka masasaktan, ate. Kailangan ko lang talagang mamili sa inyo. Naiintindihan ko. Sa mundong ito, pamilya pa rin ang mas importante. Gaano man sila kasama. Pamilya pa rin ang pipiliin mo. Walang kasing sakit ang mga narinig niya kay Benjo. Pero mas masakit sa kanyang wala ng pamilyang matatakbuhan. Walang pamilyang magmamahal sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Saka dinama ang pagpasok ng itim na gabay sa kanyang katawan. Umiba ang kulay ng kanyang mga mata at gumuhit ang sakit sa kanyang kalamnan. Ito ay nanghubarin niya ang singsing at mapatakan na ng dugo ni Benjo. Ang mga kamay ko, unti-unti nang sumasakit. Ganon din ang bibig ko. Lahat ng ginawa mo sa mag-anak ay babalik sa iyo. Ate! Ituloy mo lang. Guess Ben Dudino! Isang oras siyang tuluyang makakapagtanggal ng barang kina Mang Gosing at Aling Erlina. Habang si Soren ay nanatiling walang imik sa isang tabi.
Nakaramdam si Rosa ng pagsusuka. Paglabas ng mga langaw sa bibig niya. Umilab din sa sakit ang tiyan niya. Lalo na nang sunugin ni Benjo ang maliit na kulambo at hinampas ang lumalabas na usok gamit ang tingting. Para yung latigo na tumatama sa kanyang balat. Walang kasing sakit. Hanggang sa naramdaman niya ang paglayas ng itim na gabay sa kanyang katawan. Natuluyan nakapagpawala ng kanyang malay. Nagising si Rosa sa malambot na higaan. Mabango ang paligid. Masarap din ang hangin na tumatama sa balat niya. Habang naririnig niya ang masayang tawanan sa kanyang paligid. Hindi niya to gusto, nanay. Paborito niya ang nilagang hipon. Tumahimik ka nga dyan. Mas alam kong ginagawa ko. Ako na kasi, nay. Si tatay na lang ang asikasuhin mo. Bakit ako? Patanda na ako eh. Si Benjo ang istorbohin nyo. Tignan nyo, baka matunaw na si Rosa sa kakapaypay ng mga dahon ng sambong. Nanay, tatay, gising na si Ate Rosa. Tuluyan nang iminulat ni Rosa ang kanyang mga mata. Mga nakangiting mukha ang nakita niyang nakatunghay sa kanya. Naramdaman din niya ang braso ni Soren na umaalalay sa kanyang pag-upo. Anong nangyayari? Bumabawi sa'yo, ate. Nakaligtas sila dahil sa tulong mo. Nangibabaw pa rin sa iyong kabutihan. Kaya lang ikaw naman ang nasaktan. Halos isang araw kang natulog dahil sa naramdaman mong sakit. Patawarin mo kami, Rosa. Nagawa ka naming saktan. Sa kabila na minahal at tinuring mo kaming pamilya. Ako rin. Patawarin ninyo ako. Nagpadala ako sa galit. Heto, ipinagluto ka namin ng nilagang hipon. Hindi man lang kita na ipagluto nito. Patawarin mo kami, anak. Kaya sa susunod na mag-iwan ka ng basang damit sa sahig, abay idiretso mo na ng punas ng lahat ay basa. Tayo naman, pinatatawa ko lang kayo. Masyado na pala ako naging malupit kay Rosa. Abay, 2 beses ako muntik mamatay. Para namang may galit pa kayo. Ayan o, isubo mo tong hipon. Uy, masarap naman ah. O sige na Rosa, kumain ka na at baka maubos ko na yan. Opo, Tay. Salamat po. Kagaya po ng nasabi ko, uuwi na po ako sa probinsya. Wala kang pamilya doon. Dumito ka na lang, hayaan mo makabawi kami sa atraso namin sa'yo. Saka paano naman ang magiging apo ko kung lalaki siya ng walang ama? Po? Buntis ka, sabi ni Benjo. 1 buwan na. Hayaan mong alagaan kita. Paano nangyari yun? Ito ang inialay kong kapalit sa barang. Ang hindi na ako magkakaanak. Walang imposible sa Panginoon. Siya ang nakakaalam ng lahat. Halos mapuno ng saya ang puso ni Rosa nang subuan siya ni Aling Arlina ng pagkain at naramdaman ang mahigpit na yakap ng kanyang asawa. Simula ng araw na yun, ipinadama ng buong pamilya kay Rosa na ang pagkakamali ay may pagkakataong itama upang ang kapatawaran ay magsilbing katahimikan sa pusong napuno ng galit. Wakas.